Good morning po mga bayan. Latest progress po rito sa massive flood control project dito po sa city ng Marikina. Masisilayan po natin mga bayan, yang sa harapan natin, yan po yung bagong buhos papunta rito sa pakanan. Ayan po yung retaining wall sa taas, napakataas na po yan mga kabayan. At yung baba, yan na po yung revetment wall, yung sa baba mga kabayan. Ito na yung pang long term solution dito sa dekadang traffic dito po sa Marikina City, Pasig mga kabayan, dahil po sa kapag masama ang panahon ay umaapaw po talaga yung tubig rito. Dahil dito po bagsakan ng tubig galing sa Sierra Madre, Rizal, Antipolo, at bukod pa dyan, basura. At yung Marikina River mga bayan ay mababaw na. At pagkatapos nitong pag-construct nitong flood control, asahan natin na magdi-dredging na yan sila mga bayan. Ayan po, yung sa bandang kaliwa, yung bakal na ini-install nila dyan mga bayan para sa retaining wall. Grabe, siksik, liglig, umaapaw. Pupuntahan natin yan maya-maya konti mga bayan at masisilayan natin itong retaining wall mga bayan. Talagang yung texture ng semento ay talagang napakasulid. Hindi tinitipid sa materialis. Ayan po sa bandang kanan mga bayan ay buhos na yan sa likod ng retaining wall. Napakasolid din at napakakapal na concrete cement. At balot na balot po yan mga kabayan sa rebars. Grabe ang rebars. Halos dikit-dikit na. Ayan po yung kapal mga bayan. No? Nasa ilang lapad yan. Grabe, kaya napakarami nag-comment sa ating mga upload rito sa ating YouTube tsaka sa ating Reels na sana po ay ang mag-construct sa mga flood control sa buong bansa ay ito na yung Japanese contractor na, Toyo Shimizu Corporation. No? So ayan po mga bayan, talagang yan LRT2 po yung nasa taas. Yan, yung pakanan papuntang Antipolo at pakaliwa papuntang Recto Manila. So ayan na po yung rebars mga bayan. Yung mataas na rebars na yan, yan na po yung retaining wall. Masisilayan natin, no? Grabe, siksik, liglig, umaapaw na rebars. At yung bandang kaliwa, yan na po yung sa likod ng retaining wall. Kagaya doon sa unang video natin na may buhos na ano. Ayan, no? Kita nyo mga kabayan, no? Sa kaliwa natin, banda.
Grabe yung bakal. Kaya napakatibay talaga pag Japanese gumagawa. High quality talaga ang mga gawa ng Japan. Pang world class talaga. Hindi ka lugi sa pera na binabayad mo dyan, mga kabayan. Kaya shout out po sa Toyo Shimizu Corporation. No? Sana po ito na yung gagawa sa flood control doon sa Bulacan, Pampanga at sa buong bansa na para hindi nabahain yung mga lugar na iyon. Pati Maynila, mga kabayan. Ano? So ngayon, punta natin doon sa Santolan area. Ipakita ko rin po sa inyo at kung ano na yung progress doon sa may Santolan. At silipin din natin, padaan natin ng video yung pabahay ni Mayor Vico Soto doon. Morning mga kabayan, narito po tayo ngayon sa Santolan Pasig, sir, no? Santolan Marcelino Street, Tawiran, Santolan Pasig, mga bayan. So ngayon mga bayan, ma-interview natin si Sir, na pangalan natin ko yan? Sir Jose, na taga rito mismo. At mismong ano mga bayan, yung kasagsaga ng bagyong Ondoy, kung gaano kalakas yung tubig rito sa Marikina River, mga bayan. Ang Marikina River nasa likod lang natin, yung ginagawa ngayon ng Japanese contractor, Toyo Shimizu Joint Venture. So sa likuran natin, andyan yung bahay ni Kuya. So anong masasabi natin, sir, nung kapanahonan ni Ondoy, nung nasalanta ng bagyo? Ay naku, ang taas ng tubig dito hanggang doon sa may second floor, sa may bintana. Second floor ng bintana, sir, ito? Oo, yung yan. bahay mo kulay green? Oo, kulay green. So saan kayo nakatira noon, sir, nung panahon na yun? Dahil sigurado kung nasa second floor ng inyong... Lumikas kami. Lumikas na. So dito sa area na ito, puro parang dagat na. Hanggang doon sa taas, sa may Grabe, Jollibee, no? di ba? Opo. Jollibee. Hanggang dito yung tubig. Doon, sa Jollibee. Ayan po si sir. Talagang nagpatunay na napakahirap pag nakatira rito sa tabi ng Marikina River. So ano pong masasabi niyo po, sir, sa programa ating gobyerno na tataasan na yung wall nitong Marikina River? Siguro, baka hindi na kami bahain katulad yung kay Isko. Kasi yung mga nakaraan, ano na lang, mababa na eh. Mababa na. Pero yung pinakahuli namin hanggang dito na lang. Dito. Sa hanggang September ata yun. Yung last bagyo. Last na bagyo. Yung mga na lang. Tapos basta yung pinakahuli ngayong taon lang, September ata yun. Hanggang dito na. Dito lang sa mga bayan. Baba pa ng tuhod natin. Kasi inaayos na dito. Inaayos na yung Marikina River mismo. Inano na, nilaliman. Dredging. Dinidredging na po. So, ano po yung masasabi niyo po, sir, na ang gumagawa dyan ay Japanese contractor? Ay, okay naman, mas maganda yan kasi hindi katulad ng ibang contractor. Sa flood control, yung issue? Ito, maganda to kasi Japan. Japan, quality, ano? Magandang ano nila gawa. Solid talaga, at saka may dignidad ang Japan pag gumawa, mga kabayan. Hindi katulad pag Pilipinas, wala, puro ano yan. Mantine. Baga, minsan, yung mga kalsada na makinis, binubungkal. May mga lubak-lubak, hindi inaayos. Yan. So, napakalaking tulong to, mga bayan, yung Japanese contractor ang gumawa dahil makakasiguro po tayo na makikinabang dyan yung apo sa tuhod pa natin. Talagang makikinabang pa dyan ay si sir ay mukhang Hapon din. Parang may lahing Hapon yata eh. Tatay ko kasi Chinese. Chinese. Chinese pala si sir eh. Yung tatay niya, akala ko Hapon. Ayan po. So, salamat na marami, sir, sa paunlak. At na may... kung nadali pa yung bahay nyo, magkakaroon ka sana ng pabahay dito sa Pasig. Ayan po, mga kabayan. Yung pabahay ng Pasig. Ayan po, yung mga rebars andyan na po. Yan po yung pabahay ng gobyerno ng Pasig. Kanino ba yan? Kay Mayor Vico Soto na project? So, yung ibig sabihin, sir, yung mismong mga na-demolish dyan na mga kabahayan, dito lilipat. Ay, napaka... 207 yung taga rito. Okay, 207. Pero ang pinakaano ata 300 plus. So, ilang palapag yan, sir? Yung building? 13 stories, mga bayan. Condominium na bahay nyo. Safe ka na sa baha dito sa Marikina.
Saan ka pa? Ayan. Maraming salamat sir sa contact. Thank you po. God bless. Ayan po. So drone shot tayo muli mga kabayan, no? Ayan po sa tapat lang po natin ito, no, kung saan natin na-interview si Sir na taga rito mismo. Nakikunto po niya na yung bagyong Undo, yung baha, halos nasa second floor na ng kanyang tahanan, yung bintana ng kanyang tahanan mga kabayan. Yung tubig baha, buong Santulan lubog sa tubig baha mga kabayan. Ganon katindi. Dahil ito ay parang imbudo itong Marikina River. Dito yung bagsakan talaga ng tubig sa probinsya ng Rizal, Sierra Madre, Antipolo. Dito talaga mga kabayan. Kaya dapat itong Marikina River to Pasig mga kabayan talagang i-dredging ito, no? Pag matapos na po itong flood control rain. Yan po yung na rinig natin sa mga balita. So ayan po mga kabayan, no? Magkabilaan yan, mataas na po yung retaining wall. So napakaganda at napakalaking good news nito sa ating mga kababayan rito sa Marikina. Dahil ito'y mapapawi na yung pangamba nila, lalo na pag may bagyo, masamang panahon. Dahil umaapaw po talaga. At don't worry po, no, sa mga na-demolish dyan. Sinabi ni Kuya kanina na 207 families, no, na bahay na demolish dyan. So, napalaking good news din po dahil napakabait po ng Mayor ng Pasig na habang ginagawa yung flood control ay nagpatayo na rin siya ng pabahay para hindi na lalayo yung mga kababayan natin na nakatira lang dyan, katabi dyan sa Marikina River. So, dyan lang din mismo, pinapatayuan ni Mayor Vico Soto. Saan ka pa? Ireklamo kasi ng mga kababayan natin kung tulad ng dati, yung sa right of way din po sa PNR, yung taga Manila, pinasa doon sa Rizal, sa Laguna, nagrereklamo dahil napakalayo daw sa kanilang trabaho. Kaya ang malaking good news sa ginawa ni Mayor Vico Soto, dyan lang din siya nagpatayo ng pabahay. Halos 13 stories building po ito, condominium style. At pinakita ko po sa inyo kanina yung tinuro natin, yung in-interview natin si Sir, no? At ngayon, ito yung view dito sa Santulan mga bayan. At ipakita ko rin po sa inyo nung halos nasa second floor na rin po ang construct nitong housing dito sa mga nasalanta nitong widening nitong Marikina Pasig River. Ayan po yun mga bayan, no? Yung building na yan. Ayan, ilang block po yan. Yan sa baba natin. Ayan po, zoom natin mga bayan. Yan na po. Talagang napakatibay din po nito mga bayan. Hindi tipid sa materyales. Bakit? Grabe yung bakal. Siksik, liglig, umaapaw din. Walang korupsyon. Kaya alam naman natin yung mayor ng Pasig ngayon ay napaka-stricto pagdating sa korupsyon. So ayan po mga rebars, oh, grabe. Tsaka matibay po yan mga bayan. Diyan lang din po. At ipakita ko po sa inyo yung na-demolish. Diyan lang po. Mga 2 hakbang lang. Yung mga kabahayan na dinemolish. Ayan, oh, sa bandang kanan. Yan, oh, mga kabayan. Isang bahay lang pagitan. Yung mga na-demolish dyan. Sa likod lang din nila ang pabahay ng Pasig. Saan ka pa? Hindi ka na lalayo at safe ka na. Hindi ka na abutin ng tubig baha dyan, mga kabayan. Bale, nasa 300 unit daw itong building na ito na patayo. So, 207 families lang po yung na-demolish dyan. So, may sobra pa. Ayan po. Yung mga area na yung baba natin, mga bayan, yan na po yung nilalagyan na ngayon ng barcode. May barcode na. At may mga bako na yan dyan ngayon mga kababayan. Kasi babakura na yan dahil po sa maglalagay na sila, magbabaon na po sila ng seat pile dyan mga bayan para sa flood control.
At napakalaking good news dahil yung likod nitong flood control mga bayan, pwede ka maglakad, jogging-jogging dyan mga bayan. Ayan po yung mga backhoe, kita nyo. Yan na po yung clearing na ng husto yan, tinanggal na yung mga debris dyan at para sa paglagay ng backhoe. So yan lang po muna mga babayan, abang-abangan po ninyo yung ating mga next update pa rito sa Marikina Flood Control Project, no? Napakalaking good news po ito. God bless po at maraming salamat.